bumangga sa kanya. Wala sa loob akong pitrotektahan siya. Noong sandaling iyon, mahigpit din niyang hinawakan ang aking kamay. Tumingin ako sa magkahawak naming mga kamay, ang aking mga mata ay lumabo na naman. Ito ang pangalawang pagkakataon na kusang hinawakan ni Lam Kai-vi ang aking kamay. Ngunit hindi ko pa nararamdaman ang init ng kanyang palad. Nang bigla niyang binitawan ito. Sumunod ako kay Lam Kai-vi pauwi sa bahay ng kasal. Ang bahay na ito ay may kaunting alaala namin. Napilitan si Lam Kai-vi na magpakasal sa akin. Pagkatapos ng kasal, gumamit siya ng sapat na mga paraan para labanan ako. Ang 79 na pagkakaroon ng relasyon sa iba ay bahagi lamang ng iceberg. Nagpalit ng tsinelas si Lam Kai-vi at pumasok sa kusina. Sinubukan kong huminga. Pagkatapos niyang tumalikod, napaupo na naman ako. Hintayin siyang lumabas. Muli kong isinuot ang aking maskara. Marahang tinitingnan ang mga pagkaing niluto ni Lam Kai-vi. Marunong magluto si Lam Kai-vi. Nalaman ko rin na ang babaeng mayabang at mapagmataas ay natutong magluto para sa isang lalaki. Talagang mahal na mahal ni Lam Kai-vi si Look Ken Tham. Napakaraming pagkain, kakainin ba nating dalawa ang lahat? Tinitingnan ko siyang patuloy na naglalabas ng mga pagkain. Nakakunot ang noo. Sa aking kasalukuyang kalagayan, hindi ako makakakain ng marami. Natatakot akong kapag kumain ako ng ilang higit pang subo, malalaman niya. Inilapag ni Lam Kai-vi ang huling plato. Mahinahon ang mukha. Sinong nagsabing tayong dalawa lang? Nagulat ko siyang tinignan. Bago pa ako nakareaksyon. Tumunog ang doorbell. Sa sumunod na segundo, umiti ng napakaganda si Lam Kai-vi at binuksan ang pinto. Kai-vi, nahuli ba ako? Dahil sa dami ng tinatanong nila sa akin. Sanay na sanay si Look Ken Tham na kumuha ng isang peres ng tsinelas ng lalaki mula sa kabinet ng sapatos. Naalala ko na binili ko ang pares na iyon. Bago ko pa nagamit, inalis ko na ito sa bahay. Ngayong nakita ko si Look Ken Tham na pamilyar sa bahay. Agad akong tumayo. Hindi naman. Sakto lang para maghugas ng kamay at kumain. Ang malumanay na boses ni Lam Kai-vi ay nakakasakit sa aking tainga. Ngumiti si Look Ken Tham sa kanya at pumunta sa mesa. Giyang, patawad, nahuli ako. Hindi ako sumagot. Hindi rin naman siya nagbabalak na maghintay. Diretso siyang pumunta sa kanyang upuan. Talagang napakabuti mo, Kai-vi. Naghanda ka pa ng 8 chopstick para sa akin. Alam mong mayroon akong germophobia. Ilang beses mo itong hinugasan at naghintay kang suriin ko. Kung gayon, anong gantimpala ang gusto mo? Itinaas ni Look Ken Tham ang kanyang kamay para pisilin ang kanyang pisngi. Gusto kong kumain ka ng maayos. Kamakailan, masyado kang pagod sa pagtuturo at nagkasakit pa. Pinapayat mo pa ako. Tahimik kong tinitingnan ang dalawa sa harap ko. Ang aking matagal ng patay na puso ay tila bumabalik sa sakit. Hindi ko napigilan ang aking sarili na putulin sila. Lam Kai-vi, ito ba ang huling bagay na ipinangako mong gagawin para sa akin? Parang nakatusok ako ng maraming tinik. Tumingala sa akin si Lam Kai-vi. Natanto niya na pumayat ako ng husto kamakailan. Tila nakaramdam siya ng pagkabahala. Ngunit pinili pa rin niya na sabihin sa akin ng prangka. Kumain ka ng ganoon karami, hindi mo rin naman mauubos. Kamakailan lang nagkasakit si Ken Tham. Dapat sana ay inaalagaan ko siya sa ospital. Pinilit mo lang akong tapusin agad ang huling bagay. Hindi ko siya kayang pabayaan. Nakaupo sa harap ko si Look Ken Tham. Ang kanyang mga mata ay may tagumpay na parang tinutuya ang aking kahangalan. Bigla akong napagod. Nawalan ako ng lahat. Ng lakas. Ang huling hininga ko, sinubukan kong pigilan, parang sinuntok ako at nawala. Napakalungkot ko. Hindi lang ang puso ko ang sumasakit. Bawat buto sa aking katawan ay naglalabas ng matinding sakit. Yumuko ako, nanlumo parang tuyong dahon. Sa sumunod na segundo, sinubukan kong tumayo. Ngunit nakatingin pa rin ang aking mga mata sa lupa. Lam Kai-vi, mula sa simula, hindi ko dapat umasa sa iyo. Ang mga salita ko ay napakahina, parang karayom na nahulog sa lupa. Hindi kayang lumikha ng ingay. Nang makita niyang balak kong umalis, bahagyang gumalaw si Lam Kai-vi.
Ngunit sa sumunod na segundo, dinaig siya ni Lok Kentham. Inilahad niya ang kanyang kamay para hilahin ako. Ngunit hindi niya inaasahan ang aking peluka. Bigla siyang natigilan. Huminga ng malalim si Lam Kai-vai. Jiangdan, nasaan ang buhok mo? Tumalikod ako sa kanya. Nanginginig ng malakas ang aking mga kamay, hindi makontrol. Pumuti ang aking utak. Ang aksyon ni Lok Kentham ay parang sumira. Sa huling takip ko, hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Gusto ko nang sumuko at sabihin ang lahat kay Lam Kai-vai. Pinulot ni Lok Kentham ang peluka sa lupa. Seryoso ang kanyang mukha, may pagkagalit ang kanyang boses sa akin. And Jiang, hindi ko akalain na para lang makuha si Kai-vai. Kaya mong magpakalbo. Pagkatapos ng 5 bagay, hindi mo naman siguro gagamitin ang pagpasok sa kumbento. Para takutin si Kai-vai. Pagkarinig nito ni Lam Kai-vai, mabilis niyang binawi ang kanyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Galit niya akong tinitigan. Pagkatapos ay mabilis na lumapit at inagaw ang peluka mula sa kamay ni Lok Kentham. Pagkatapos, parang basura, itinapon niya ang peluka sa basurahan. Jiangdan, may hiya ka pa ba? Gagamitin mo ito para takutin ako. Akala mo matatakot ako? Sasabihin ko sa iyo ngayon ng malinaw. Kahit na sabihin mong mamamatay ka sa susunod na segundo, kailangan ko munang putulin ang ugnayan ko sa iyo bago ka mamatay. Walang laman ang aking mga mata, puno ng kawalan ng pag-asa ang aking katawan. Lam Kai-vai, galit mo ba talaga ako? Diretsong tumingin sa akin si Lam Kai-vai. Ang malaking kamay sa tabi niya ay inilagay sa kanyang kamay. Yumuko siya. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyang makita ang malungkot kong mukha. Jiangdan, 3 taon na, hindi mo pa ba nakikita? Tama, 3 taon na, yakap ko ang malamig na elong ito. 3 taon na, hindi niya kailanman pinansin. Kung paano ko nililinis ang bahay o hindi niya pinansin. Kung sino ang nag-aayos ng damit ko araw-araw. Ako at siya ay mag-asawa. Ngunit sa loob ng 3 taon, parang panauhin siya sa bahay na ito. Ako lang ang nag-iisa na nagpapanatili. Nang magandang ilusyon, nagtutulak para mabuhay. Bigla akong tumawa. Muli akong naging kalmado tulad ng dati. Bukas ng umaga, 9 oras, hihintayin kita sa harap ng tanggapan ng Civil Registry. Yumuko ako at pinulot ang peluka sa basurahan. Tumalikod at umalis sa bahay na ito. Tinitigan ni Lam Kai-vai ang aking payat na likod. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Bago pa siya nakapag-react, hindi sinasadya ng sumunod ang kanyang 2 paa. Kai-vai. Hinila siya pabalik ni Lok Kentham mula sa likuran. May bahid ng hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Saan ka pupunta? Mahigpit na kumunot ang noo ni Lam Kai-vai. Pupuntahan ko siyang panoorin. Anong ginagawa niyang kalbo na walang dahilan? Hindi ko alam ang iba. Ngunit Jiangdan, hindi ko man lang maintindihan. Dati, hindi sinasadyang bunutin ang isang hibla ng kanyang buhok. Makikipag-away siya sa akin. Ngayon, bigla siyang nagpakalbo. Saan man tumingin, hindi iyon normal. Biglang pumangit ang mukha ni Lok Kentham. Nang makita niyang gusto talagang habulin ni Lam Kai-vai si Jiangdan, agad niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, yumuko pababa. Kai-vai. Tumigil sa paggalaw si Lam Kai-vai. Kai-vai. Yumuko si Lam Kai-vai para tingnan si Lok Kentham, hindi komportable ang kanyang mukha. Hahatid muna kita sa ospital. Aalis na ako. Hindi pa siya nakakalayo, nahimatay na siya sa kalsada. Dinala siya sa ospital ng isang mabait na tao. Nang magising siya, nag-aalala na nakatayo sa tabi ng kama si Ha Chai-chow. Jiangdan, ayos ka na ba? Masakit ang aking paghinga. Chai-chow. Pakiusap, pabili mo ako ng tiket ng bus. Ganito na nga. Saan pa ako pupunta? Nagpakita ng ngiti ang maputla kong mukha. Laging mahalumigmig ang Fakten. Dati wala akong oras. Sa wakas, nakapagpahinga na ako. Gusto kong pumunta at tumingin pa. Huminga ng malalim si Ha Chai-chow, tinitingnan ang aking mukha na gumagagaan. Hindi niya ako kayang tanggihan. Sasama ako sa iyo. Umiling ako.
Matagal ko nang ginulo si Hachai Chow. Alam kong natatakot siyang mamatay ako. Wala ring kukuha sa aking bangkay. Hirap siyang maging matatag. Matagal na kitang ginugulo. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Agad na tumulo ang mga luha ni Hachai Chow nang marinig niya akong sabihin iyon. Sinuntok niya ang kutson. Sino ang nagsabing kailangan mo akong bayaran? Magpagaling ka lang ng maayos. Bakit ka nagpapakaawa sa mag-asawang iyon? Noong mga panahong iyon, umalis si Lok Kentham. Si Lam Kai-vai, determinadong magmaneho at habulin siya. Bago pa nakakita ng aksidente. Kung hindi dahil palagi kang nagtitiis sa tabi niya. Nagpapanggap na si Lok Kentham para bigyan siya ng dahilan para mabuhay. Matagal nang binitawan ng angka ng Lam si Lam Kai-vai. Bakit kailangang ikaw ang umako sa lahat ng hinaing? Sino ang makakakita ng iyong sakit? Haay, binitawan ko na. Lumipas na ang oras. Ngunit si Lam Kai-vai gumagapang, ayaw pa ring umalis. Sa ikatlong pagkakataon, tinanong siya ni Lok Kentham. Inilapag niya ang baso ng tubig na dala niya para sa kanya. Malapit na ba? Kumunot ang noo ni Lok Kentham nang makita niyang tulala si Lam Kai-vai. Kai-vai, anong problema? Ayaw mo bang magproseso ng divorce kay Jiang Van? Paano naman mangyayari iyon? Hindi niya sinasadyang sumagot. Gusto ko lang siyang paghintayin ng matagal bago ako magpakasal sa iyo. Tiniis ko ang 3 taon ng hirap para lang makapag-divorce. Binigyan niya ako ng dahilan para tapusin agad ang kanyang ipinangako. Paghihintayin ko lang siya ng kaunti. Nag-alinlangan si Lok Kentham. Nang makita niyang sa wakas ay tumayo na siya. Napanatag siya. Nakaupo sa loob ng kotse si Lam Kai-vai, ngunit hindi niya ma-start ang engine. Hindi rin niya alam kung bakit siya nagkakaganito. Malinaw na ito ang matagal na niyang inaasam. Inis siyang humihima sa kanyang sentido. Sa tuwing naiisip niya ang kalbo kong ulo. Naiinis siya ng husto. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi niya ako tinanong. Hindi ko lang sinasagot ang mga tawag. Ang mga mensaheng ipinadala ko ay parang batong lumubog sa dagat. Kahit na gusto kong humingi ng paumanhin. Napigilan din ako ng kanyang mga aksyon at nagalit. Pinihit ni Lam Kai-vai ang manibela. Naghahanda para magmaneho papunta sa civil registry. Napagdesisyonan niyang magkita kami at siguraduhin na mahuli ang aking kwelyo. Tanungin kung bakit ako nagpakalbo. Mahirap tulad ng sinabi ni Lok Kentham. Sa susunod na segundo ay magdi-divorce sa kanya. Sa susunod na segundo pupunta sa kumbento. Alam niyang lihim ko siyang mahal. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging baliw ako. Gagamitin ko ito para takutin siya. Mabilis na nakarating ang kotse sa civil registry. Ngunit ako na dapat dumating ng maaga. Ay hindi nagpakita rito. Nagmukhang tanga si Lam Kai-vai. Naghintay hanggang sa nag-uwian na ang mga empleyado ng tanggapan hanggang sa gumabi. Hindi pa rin ako nagpapakita. Tinitingnan ang sulok ng kalye na unti-unting nawawala ng tao. Galit siyang tumawa. Madiin niyang hinampas ang manibela ng kanyang 2 kamay. Jiang Van, napakagaling mo. Kasabay nito sa loob ng ospital. Dali-daling itinutulak ng mga doktor at nurse ang aking cart papunta sa operating room. Nangangamba at mahigpit na hinawakan ni Hachai Chow ang aking kamay, ayaw bumitaw. Jiang Van, nabili ko na ang iyong tiket. Saan mo man gustong pumunta, maaari kang pumunta anumang oras. Kailangan mong magtiis. Kailangan mong magtiis. Sabi mo, marami ka pang hindi natatapos na mga bagay. Marami pang lugar na gusto mong puntahan na hindi mo pa napupuntahan. Kapag nagising ka, aalis ako sa trabaho, sasama ako sa iyo, okay? Kailangan mong gumising. Umiyak si Hachai Chow nang walang tunog. Ngunit nakahiga ako sa kama, nakapikit ang aking mga mata, walang reaksyon. Nasaan ang mga kamag-anak niya? Hanapin ang mga kamag-anak para mag-scene. Paatras na sumulyap si Hachai Chow, natataranta. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tatawag ako ngayon. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya magawang hawakan ng matatag ang kanyang telepono. Patuloy na tumutulog sa kabila. Walang sumasagot. Sagutin mo ang telepono, Lam Kai-vai. Nag-alala siya at sinuntok ang pader, patuloy na tumatawag.
Sa wakas, occupied ang telepono. Namutla ang kanyang mukha. Ibinlock ni Lam Kai-wei ang aking telepono. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang telepono. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Magsisisi si Lam Kai-wei. Sa mga sandaling ito, nakaupo si Lam Kai-wei sa sofa. Nakalagay ang telepono sa harap niya sa mesa. Nakita niya ang aking telepono na tumatawag ng paulit-ulit. Ngunit hindi siya gumalaw. Naguguluhan ang kanyang mga mata. Iniikot ang baso ng alak sa isang kamay. Sa kabila ng kamay ay hawak ang telepono, walang pag-aalinlangan. Ibinlock niya ang aking telepono. Ginamit ko siya at ginawa siyang maghintay sa akin sa loob ng 7 araw. Pinamukha ko siyang tanga. Naghintay siya sa akin doon ng matagal. Sa lahat ng bagay na natapos ko, pinakawalan ko siya. Alam niyang sinungaling ako. Hindi niya ako dapat pinaniwalaan. Hirap siyang maglaro sa akin ng ganito katagal. Sa tuwing naiisip niya ang nagmamataas kong ekspresyon. Sa mga sandaling ito, hindi ko alam kung saan nagtatago, naghahanda para panoorin ang kasiyahan. Napangisi siya sa galit. Tatawag ako para hamakin siya. Puno ng galit ang mga mata ni Lam Kai-wei. Itinaas niya ang kanyang kamay at madiin na ibinato ang telepono sa lupa. Nang dumating si Lok Kentham, nakita niyang galit na galit si Lam Kai-wei. Nagulat ang kanyang puso. Kai-wei, anong nangyari? Maingat niyang binuksan ang kanyang bibig para siya sa atin. Ang ekspresyon sa mukha ni Lam Kai-wei. Hindi dumating si Jiang Fan. Nag-freeze ang ngiti sa mukha ni Lok Kentham. Paano? Yumuko si Lam Kai-wei. Paano? Si Jiang Fan, magaling kang magsinungaling. Inamin ko na naghahanap ng isang tao, kasama mong gumawa ng isang drama. Sinabi mong kailangan niyang maoperahan dahil nagkasakit siya. Palagi mong sinasabing tatawag sa akin para lagdaan ang pahintulot. Kai Ise, may natanggap ka bang anumang tawag? Hindi sumagot si Lam Kai-wei. Tumingin lang siya sa lupa. Ang kanyang telepono ay ibinato na niya. Sumunod din ang mga mata ni Lok Kentham sa kanya. Lumilitaw na totoo nga ang aking mga sinabi. Nagmukha siyang malungkot. Kai-wei, bagaman hindi ko alam kung bakit gustong lokohin ka ni Jiang Fan. Siguro, ayaw niya talagang mag-divorce. Jiang Fan, gusto ka ba niya? Paano kayong dalawa nagpakasal? Kung ikaw na lang ang umaarte. Mahigpit na kinuyom ni Lam Kai-wei ang kanyang kamay. Bigla niyang niyakap si Lok Kentham nang walang pag-aalinlangan. Itinaas niya ang kanyang paa. Hinalikan ang kanyang labi. Ang dalawa ay masigasig na humahalik na naglalabas ng mga hibla ng laway. Hinalikan ni Lam Kai-wei hanggang sa nanghina siya, walang lakas, nakahiga sa dibdib. Ni Lok Kentham. Kai-wei, mahal kita. Kung katulad mo rin ako. Handa akong maging pangatlo para sa iyo. Hindi ko kayang makita ang iyong mukha. Bigla siyang napaatras. Puno ng awa ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Lok Kentham. Kentham, hindi kita hahayaang maging pangatlo. Ikaw ang magiging pinakadakilang legal na asawa ko. Nang ihatid si Lok Kentham, hindi na nakaupo si Lam Kai-wei. Agad niyang ginamit ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang katulong. Simula ngayon, lahat ng proyekto na pinupuntahan ng angkan ng Giang, puspusang itulak. Kahit na hindi ito pinapamahalaan, kailangan mong ibigay sa akin. Para sa mga taong laging nakikipagtulungan sa angkan ng Giang. Tawagan mo ako. Ipaalam mo sa angkan ng Lam at sa angkan ng Giang. Gusto kong makita kung sino ang pipiliin nila. Binigyan na sila ng angkan ng Giang, ngunit hindi pa rin nila kinuha. Hindi ko na kailangang magpakita ng mabuting asal sa kanila. Nagulat na nakatayo sa tabi ang katulong. Hindi niya napigilang putulin ang kanyang mga salita. Ngunit ang angkan ng Giang ngayong umaga ay nagdeklara na ng pagkalugi. Inilikidate na rin ang matandang Eddie Jiang. Kamakailan lang naganap ang cremation. Ano? Nanlumo si Lam Kai-wei. Paano naman hindi niya alam? Nakita ng katulong na tulala siya. Hindi niya napigilang ipaliwanag. Pinag-utusan mo na ang kumpanya na huwag banggitin ang angkan ng Giang. Ang mga pangyayari ng angkan ng Giang ay nag-iisa rin. Bukod dito, ang pagkamatay ng kanyang tatay ay malaking balita. Sino ang mag-iisip?
Talagang walang alam si Lam Kai-vai. Nang umalis ang katulong, matagal na nakaupo sa sofa si Lam Kai-vi bago siya natauhan. Dahil galit siya kay Giang Tan at sa angkan ng Giang. Kahit na ikinasal kami ni Lam Kai-vai sa loob ng 3 taon, hindi pa rin niya pinayagan si Giang Tan na pumasok sa kumpanya. Mas lalo na, hindi niya pinayagan ang angkan ng Giang na umasa sa relasyon. At hindi nakipagtransaksyon sa anumang industriya ng Lam. Nakita mismo ni Giang Tan na inutusan niya ang kanyang katulong. Pagkatapos ay walang pakialam niyang tinuya si Lam Kai-vai. Huwag kang magsalita ng masyadong maaga. Sino ang nakakaalam? Baka sa susunod, lumuhod ka sa akin at humingi ng tulong. Nang maisip niya ito, naging komplikado ang mga mata ni Lam Kai-vai. Hindi niya talaga gusto si Giang Tan. Hindi rin niya gusto ang angkan ng Giang. Ngunit nagkaroon ng malaking pangyayari sa angkan ng Giang. Tahimik itong itinago ni Giang Tan sa kanya. Mahirap na gusto ng iba na murahin siya. Kung talagang ganito, nagkamali na ng hula si Giang Tan. Kumunot ang kanyang mukha at kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Giang Tan. Matagal tumunog ang telepono. May sumagot sa kabilang linya. Hindi niya hinintay na magsalita ang kabilang linya. Sinabi niya na muna, Giang Tan. Napakahusay mo. Ginamit mo ako at pinatawa mo ako ng 7 araw, walang halaga, hindi ba? Ang pagkasira ng angkan ng Giang, ayaw ko namang pamahalaan. Ngunit namatay ang iyong tatay, hindi mo sinasabi sa akin. Sinadya mo bang gusto ang iba na panoorin ang tahanan ng angkan ng Lam na magdiwang? Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Matagal na akong nakakita ng diary na itinago mo sa kabinet. Alam kong gusto mo ako, pero hindi kita gusto. Hindi lang hindi kita gusto. Kinamumuhian pa kita, kinasusuklaman kita. Kinasusuklaman ko ang buong angkan ng Giang. Okay lang na magkaroon ng 7 araw na pagpipigil. Kung magsampa ka ng kaso, magiging gulo lang. Gusto mong maglaro sa akin, sasamahan kita, Lam Kai-vai, hanggang sa huli. Gusto kong makita. Kung wala ang angkan ng Giang, may lakas ka pa bang magmatigas sa akin? Pagkasabi niya nito, nanatiling tahimik sa kabilang linya. Parang wala pang ang hininga. Kumunot ang noo ni Lam Kai-vai. Akmang magsasalita pa sana siya. Bigla siyang binabaan ang telepono. Nataranta siya. Sa sobrang galit, tinawagan niya ulit, ngunit patay na ang telepono ni Giang Tan. Sa sobrang galit, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na imbestigahan ang lokasyon ni Giang Tan. Para sa kanya, para ko nang tinuturuan ng leksyon. Dati kapag nagkakaganito ako, palaging isinasabit ni Lam Kai-vai sa kama. Ngunit ngayon, bigla siyang natigilan na parang naghihintay. Ano kaya ang naiisip niya? Ang paraan ng paghihirap na naisip niya ay muli na naman akong isasama sa kama. Naramdaman ni Lam Kai-vai na pinaglalaruan siya ni Giang Tan. Kaya naman, nang dumating si Lok Kentham, masaya siyang pumayag. Nasamahan siya papuntang ibang bansa para panoorin ang isang art exhibit. Pumunta rito para panoorin ang art exhibit ng mga kilalang tao sa loob at labas ng bansa. Nakita sa tabi ni Lam Kai-vai na ang lalaki ay hindi si Giang Tan. Nagpalitan sila ng tingin, nagngitian na para bang alam ang tungkol sa mundo. Sino ba ang hindi nakakaalam? Sino ba ang hindi nakakaintindi na sina Lam Kai-vai at Giang Tan ay magkaaway? Ngayon na bumagsak ang angkan ng Giang, hindi na rin malinaw kung tutulungan ba ng angkan ng Lam. Lubos na kinamumuhian niya si Giang Tan at ang angkan ng Giang. Ang mga taong matatalino, maagang lumapit para manuyo kay Lok Kentham. Lingilok at Tien Vilam kapag nakatayo sa tabi ng isa't isa. Parang perpektong magkasintahan. Tama. Narinig ko na din at Tien Vilam matagal nang may relasyon. Kung hindi dahil sa pakikialam ng angkan ng Giang. Siguro asawa ka na ni Tien Vilam. Ngumiti si Lok Kentham. Hindi mapigilan ang kanyang kagalakan. Kasalanan din ni Giang Tan. Narinig ko. Noong mga panahong iyon, pinilit ako ng angkan ng Giang na magpakasal sa isang dayuhan. Sino ang nakakaalam na matigas ang ulo ko at ayaw kong pumayag? Determinado akong pakasalan si Tien Vilam. Talaga ba? Hindi naman palaging sinasalungat ni Giang Tan si Tien Vilam. Biglang nagbago ang usapan. Busy silang kumain ng drama.
Pinabayaan na nila si Lok Kentham na napahiwalay. Narinig iyon ni Lok Kentham. Agad na dumilim ang kanyang mukha. Galit siyang tumalikod. Nang pagtalikod niya, nagulat siyang nakita si Lam Kaivi na nakatayo sa likuran. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo. Kailan siya dumating? Nagtahimikan din ang mga iyon. Umiti silang humihingi ng tawad. Tuans Enge at Dinilok, dumadaan lang kami. Doon kami sa kabila, tinitingnan namin sila. Dami nilang tinitingnan. Ngunit nanatili pa rin si Lam Kaivi sa kanyang kinatatayuan. Ngumiti si Lok Kentham. Lumapit siya at hinawakan ang kanyang kamay. Kailan ka dumating? Bakit hindi mo ako tinawagan? Kalmado ang ekspresyon ni Lam Kaivi, napakatahimik. Kadadating ko lang. Gusto sana kitang tawagan. Bumalik ka na pala. Nagistorbo ba ako? Hindi. Nagkukwentuhan lang sila ng walang kwenta. Tara na, magpatuloy na tayo. Tumango si Lam Kaivi. Hinayaan niyang hilahin siya ni Lok Kentham. Sumunod sa kanya. Ngunit puro sinasabi lang ng kanyang utak ang mga salita nila. Lumilitaw na gustong makipagrelasyon ang angkan ng Jiang sa simula pa lang. Hindi ang angkan ng Lam. Siya at si Giang Than, ang kasal na ito ay dahil sa akin ang dahilan. Ano kaya ang motibo ni Giang Than? Mahirap ba na hindi pa niya mahal ako pagkatapos ng kasal? Muli na namang nag-alala si Lam Kaivi. Ang damdaming ito hindi niya masabi. Simula nang gusto niyang mag-divorce kay Giang Than. Hindi nawala ang damdaming ito. Agad siyang nawalan ng ganang panoorin ang exhibit. Gusto niyang lumabas para makalanghap ng hangin. Biglang naging masigla ang mukha ni Lok Kentham. Hinila niya siya patayo sa harap ng isang painting. Ang pintor na ito ay kababayan din natin. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi pa siya nagpapakita. Kaivi, matutulungan mo ba akong hanapin siya? Kumunot ang noo ni Lam Kaivi. Bakit mo siya hahanapin? Gusto kong hilingin sa kanya na maging disipulo niya ako. Hinuhulaan ng aming mga kaibigan na lalaki siya. At hindi na siya bata. Kung tanggapin niya ako bilang kanyang disipulo, tiyak na sisikat ako. Tumahimik si Lam Kaivi. Hindi niya inaasahan na kaya niyang maging sikat. Hindi siya gustong matuto. Ngunit tumango pa rin siya kay Lok Kentham. Masayang niyakap siya ni Lok Kentham sa kanyang baywang. Hindi kalayuan, may isang empleyado na. Maingat na binuhat ang isang painting papunta sa kanilang harapan. Nang makita ito ng lahat, agad silang nagtipon. Agad na nanlaki ang mata ni Lok Kentham. Hinila niya siya pasulong. Natakpan ng itim na tela ang painting. Medyo mabigat ang mukha ng empleyado. Hindi makita ang ekspresyon sa mga mata ng kanyang direktor. Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na ito ang magiging huling gawa ni Vuong Huyet habang nabubuhay pa. Agad na huminga ng malalim ang mga tao. Puno ng shock ang kanilang mga mata. Habang nabubuhay pa? Pumanaw na siya. Kung gayon, hindi ba siya magiging isang alamat? Ang mga gawa niya ay magiging mas mahal ng libo-libong beses. Hindi sumagot ang direktor. Puno ng sakit ang kanyang mga mata. Tumalikod siya at dahan-dahang tinanggal ang tela. Muli namang humanga ang lahat. Ang huling hakbang ay ang likod ng isang babae na papalubog na ang araw. Mahaba ang kanyang anino. Isang tao, isang pusa ang nakaupo sa hardin at umiinom ng tsaa. Habang pinahahalagahan ng lahat ang teknike ni Vuong Huyet, napansin ni Lok Kentham na may hindi normal sa kanyang tabi. Kaivi, Kaivi, anong nangyayari sa iyo? Ang katawan ni Lam Kaivi ay parang hindi makontrol at nanginginig. Nanlaki ang kanyang mga mata at tinitigan ang pulso ng tao sa painting. Masyadong kitang-kita ang lubid na iyon. Tuyot at nangangati ang kanyang lalamunan. Sinubukan niyang panatilihing matigas ang ekspresyon sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang ulo para tumingin kay Lok Kentham. Kentham, bigla akong nagutom. Gusto kong kumain ng sabaw ng buto ng baboy. Yung niluto mo noong naaksidente ako at nasa ospital ako. Natigilan si Lok Kentham sa loob ng isang segundo. Pagkatapos, natural siyang umiti sa kanya. Okay lang, matagal na akong hindi